Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay, isang kwentong mag-iiwan ng marka sa ating mga puso. Sabi nila, ang pag-ibig na wagas ay parang isang bituin sa kalangitan. Laging nariyan upang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Ngunit paano kung ang mismong liwanag na yon ang pagmulan ng isang aninong habang buhay kang susundan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinagtala. May mga gabing tila isinulat ng tadhana para lamang sa dalawang taong nagmamahalan. Para kay Sinagtala, ang gabing iyon ay isa sa mga yon. Ang hangin na humahaplos sa kanyang pisngi ay may dalang amoy ng bagong saing na kanin at ng paborito niyang adobong manok na niluluto ng kanyang asawang si Dalisay. Pagod man mula sa maghapong pagtatrabaho sa patahian ng Pag-asa Weavers, napawi ang lahat ng iyon nang masilayan niya ang tanawin sa kanilang maliit na bakuran. Isang mesang kahoy na pinalibutan ng dalawang silya at sa gitna nito isang solong kandila na nagsasayaw ang apoy. Si Dalisay, ang kanyang mahal na si Say, ay nakatayo roon, bitbit ang isang plato ng adobo at may ngiting mas maliwanag pa sa ilaw ng kandila. Happy anniversary, mahal ko! Bati ni Dalisay, ang boses ay malambing. 1 taon na pala tayong magkasama, sa hirap at ginhawa. Napaiyak si Sinag sa tuwa. Sa simpleng sorpresa ng asawa, ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito. Lumapit siya at niyakap ito ng mahigpit. Akala ko nakalimutan mo na, Say. Salamat dito. Ikaw talaga ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na naging akin ka, Sinag. Bulong ni Dalisay habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng asawa. Halika na, kumain na tayo. Baka lumamig pa itong espesyal na adobo ko. Habang sila'y kumakain, sa ilalim ng libu-libong bituin na nagsisilbing saksi, hindi maalis sa kanilang mga labi ang ngiti. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap, sa mga panahong nagsisimula pa lang sila, at sa hinaharap na sabay nilang bubuin. Para kay Sinag, perpekto ang lahat. Si Dalisay ang kanyang unang pag-ibig at ngayon, ang kanyang habambuhay. Matapos ang kanilang simpleng hapunan, hinawakan ni Sinag ang kamay ni Dalisay. May kaba sa kanyang dibdib, ngunit ito'y isang kaba na may kasamang matinding pananabik. Mahal, panimula niya. May sorpresa rin ako para sa'yo. Kumunot ang noo ni Dalisay, puno ng pagtataka. Ano yon, mahal ko? Inabot ni Sinag ang isang maliit na kahon na kanina pa niya itinatago sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinibigay ito sa asawa. Nagtatakang tiningnan ni Dalisay ang kahon, pagkatapos ay kay Sinag, bago niya ito dahan-dahang binuksan. Sa loob ng kahon, nakalatag sa isang piraso ng puting tela, ay isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Sandaling natigilan si Dalisay. Tila pinoproseso ng kanyang isipan ang kahulugan ng kanyang nakikita. Tinitigan niya ang maliliit na sapatos. Pagkatapos ay ang nangingilid na luhang mga mata ni Sinag. At nang sa wakas ay naintindihan na niya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng purong kagalakan. Sa Sinag, totoo ba to? Hirap niyang tanong. Ang boses ay nababasag. Tumango si Sinag, hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha ng kaligayahan. Magiging tatay ka na, Say. Magkakaroon na tayo ng baby. Isang malakas na yes ang kumawala mula kay Dalisay. Maingat niyang ibinaba ang kahon at walang ano-ano'y binuhat si Sinag at inikot-ikot sa hangin. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isang musika ng purong pag-asa at pangarap. Nang ibaba siya nito, lumuhod si Dalisay sa harap ng kanyang tiyan. Hinaplos niya ito ng may buong pag-iingat na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hello, baby, bulong niya. Si Papa to. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Hihintayin ka namin, anak.
Umupo sila sa isang lumang bangkong kahoy sa gilid ng kanilang bahay, magkayakap habang pinagmamasdan ang kalangitan. Nangako ako sa sarili ko, Sinag, sabi ni Dalisay. Ang tingin ay nasa mga bituin. Magtatrabaho ako ng mas mabuti pa. Doblehin ko ang pagsisikap ko. Ibubuhos ko ang lahat para sa pamilya natin. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Sumandal si Sinag sa balikat nito. Dinadama ang init at seguridad na dulot ng kanyang mga bisig. At ako, sabi niya, ipinapangako ko, magiging pinakamabuting ina ako para sa anak natin. Aalagaan ko siya, mamahalin, at ituturo ko sa kanya kung gaano kabuti ang kanyang ama. Iyon ang kanilang pangako sa isa't isa. Sa ilalim ng mga bituin, isang pangakong binitawan ng may buong katapatan at pagmamahal. Maya-maya pa, isang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Wow! Ang sweet niyo namang dalawa. Nakakainggit. Sabay silang napalingon. Si Halina, ang pinsan ni Sinag, ay nakatayo sa may tarangkahan. May dalang isang supot ng tinapay. Ang nangiti nito ay malapad. Ngunit sa mga mata nito, may isang kislap na hindi mabasa ni Sinag. Halina, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Sinag, medyo nagulat. Kararating ko lang, pinsan. Nadaan lang ako para ibigay ito. Sabi ni Halina, itinaas ang supot. Teka, parang may dapat akong malaman, ah? Anong meron at parang ang saya-saya nyo? Ibinahagi ni Sinag ang magandang balita. Agad na niyakap ni Halina ang pinsan. Halos mapiga ito sa higpit. Talaga? Congratulations, Sinag. Say, ang saya-saya ko para sa inyo. Sabi nito, ngunit nang bumitaw ito, ang tingin nito ay napako sa masayang mukha ni na Sinag at Dalisay. Isang panandali ang anino ng inggit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng isang pekeng ngiti. Hindi ito napansin ni Sinag. Masyado siyang nalulunod sa sarili niyang kaligayahan. Makalipas ang isang linggo, ang kaligayahang yon ay nadagdagan pa. Nakatanggap si Sinag ng malaking bonus mula sa Pag-asa Weavers para sa kanyang mahusay na pagtatrabaho. Ito na ang sagot sa kanilang mga dasal. Magkakaroon sila ng sapat na ipon para sa panganganak niya. Habang naglalakad pa uwi, mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag kung saan nakalagay ang sobrang puno ng pera. Gabi na at medyo madilim na ang daan, ngunit hindi niya alintana. Ang isip niya ay lumilipad sa mga gamit ng sanggol na bibilhin nila, sa maliit na kwartong aayusin nila. Habang kinakapa ang kanyang tiyan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang pumasok siya sa isang pamilyar na eskinita, isang shortcut patungo sa kanilang bahay, napansin niyang tila mas tahimik kaysa karaniwan. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga yapak sa sementadong daan. Tap, tap, tap. Pagkatapos, may narinig siyang isa pang tunog. Tap, 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 tap. Yapak ng isa pang tao, kasabay ng kanya. Huminto siya sandali, pinakiramdaman ng paligid. Huminto rin ang mga yapak. Nagpatuloy siya sa paglakad, mas binilisan ng kaunti. Sumunod din ang mga yapak, mas mabilis din. Biglang may malamig na kilabot na gumapang sa kanyang batok. Ang eskinita ay walang katao-tao. Ang dilim ay tila mas kumapal. Humigpit ang kapit niya sa kanyang bag. Hindi siya nag-iisa. Bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Ang bawat hakbang na naririnig niya sa kanyang likuran ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Hindi ito guni-guni. May sumusunod sa kanya. Niyakap niya ng mas mahigpit ang kanyang bag. Ang sobre ng pera sa loob nito ay tila bumibigat sa bawat segundo. Pero higit pa sa pera, ang inaalala niya ay ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Diyos ko, protektahan niyo po kami, dasal niya sa kanyang isip. Mas binilisan pa niya ang paglakad, halos patakbo na, papalapit na siya sa dulo ng eskinita. Nakikita na niya ang liwanag mula sa poste sa kanto.
Konting hakbang na lang, ngunit huli na ang lahat. Mula sa isang madilim na sulok sa kanyang harapan, dalawang anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Malalaki ang kanilang katawan, natatakpan ng bonnet ang kanilang mga mukha. Nanlaki ang mga mata ni Sinag sa takot. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. "Akin na yang bag mo!" Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay magaspang at puno ng pagbabanta. Itinutok nito sa kanya ang isang maliit na patalim na kumikislap sa dilim. Parang awa niyo na po. Huwag po." Pakiusap ni Sinag. Ang boses ay nanginginig. Atras siya ng atras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Ang lalaking sumusunod sa kanya kanina ay nasa likod na niya ngayon. Napapaligiran na siya. "Wala kaming panahon sa drama mo. Ibigay mo na yan." Sigaw ulit ng lalaki. Sa gitna ng takot, isang tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling ang biglang bumuhay sa kanya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. "Maawa na po kayo. Buntis po ako. Pera lang po ito. Ibibigay ko. Huwag niyo lang po akong sasaktan." Ihahagis na sana niya ang bag nang biglang sinubukan itong agawin ng isa sa mga lalaki. Sa kanyang pag-iwas, sa kaguluhang yon, isang malakas na tulak ang nagpatumba sa kanya. Hindi siya handa. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa sementadong daan. Ang unang tumama ay ang kanyang tagiliran. Pagkatapos, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang tiyan. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napasigaw siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Habang nakahandusay siya at namimilipit, mabilis na dinampot ng mga lalaki ang kanyang bag at nagtatakbo sa dilim. Nawala sila na parang bula. Naiwan si Sinag na mag-isa, nakahiga sa malamig na semento, habang may mainit na likidong unti-unting dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga binti. Bago siya mawalan ng malay, ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Dalisay, at ang huling salitang namutawi sa kanyang mga labi ay isang desperadong bulong. "Ang anak ko." Ang sumunod na mga sandali ay pira-pirasong alaala na lang. Muffled na tunog ng mga sirena, mga boses na hindi niya maintindihan, ang pakiramdam na binubuhat, ang matinding liwanag ng mga ilaw sa kisame, ang amoy ng ospital. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, puting-puti ang lahat. Ang dingding, ang kumot, ang damit na suot niya. May nakatusok na suwero sa kanyang kamay. May mabigat na kirot sa kanyang ulo at sa buo niyang katawan. Pero may isang lugar na mas masakit sa lahat. Ang kanyang puson. Pinilit niyang bumangon. Doon niya narinig ang isang hikbi mula sa labas ng kwarto. Boses ng isang lalaking wasak na wasak ang puso. "Doc, sabihin niyo sa akin, hindi totoo yan." Boses yun ni Dalisay. "I'm sorry, Mr. Reyes." Sagot ng isang mahinahong boses. "Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Malakas ang naging pagkakabagsak ng misis niyo. She's stable now, but the baby, we lost the baby." Isang nakabibinging sigaw ang kumawala kay Dalisay. Isang sigaw ng purong pagdadalamhati. Para kay Sinag, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga salitang "we lost the baby" ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hindi maari. Sa isang iglap, napunta ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang bilog at matigas na umbok na laging nagpapaalala sa kanya ng pangarap nila ni Dalisay ay wala na. Kapa pa. Wala. Patag na. Isang nakakapanlumong kawalan. Ang sakit sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang sakit na mas malalim. Isang sakit na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang hanging hinihinga niya ay tila hindi sapat. Ang kwartong puti ay biglang naging isang kulungang walang bintana. At pagkatapos, isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan.
Hindi isang yak, hindi isang hikbi, isang sigaw. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, lahat ng nawalang pangarap, lahat ng pangakong napako. Ang sigaw ng isang inang ninakawan ng kanyang anak bago pa man niya ito mayakap. Bumukas ang pinto at pumasok si Dalisay. Ang muka ay basang-basa ng luha. Niyakap niya si Sinag at sabay silang umiyak. 2 taong nawalan ng kanilang anghel. 2 pusong sabay na nadurog sa gabing iyon. Ang libing ay isang maulap at malungkot na hapon. Isang maliit at puting kabaong ang ibinaba sa lupa. Sa loob niyon ay ang lahat ng kanilang pangarap. Ang unang ngiti, ang unang hakbang, ang unang salita na hindi na kailanman maririnig. Si Sinag ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga mata ay tuyo at walang buhay. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang malalim na butas sa kanyang pagkatao. Si Dalisay naman ay nasa tabi niya, isang anino ng dating masayahing lalaki. Lumipas ang mga buwan, ngunit ang dilim na bumalot sa gabing iyon ay hindi na umalis sa kanilang tahanan. Ang dating masayang bahay ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Hindi na sila nag-uusap. Ang bawat isa ay tila nalulunod sa sarili nilang karagatan ng pighati. Si Dalisay, na nangakong doblehin ang pagsisikap, ay unti-unting nawalan ng gana sa lahat. Lagi siyang tulala, laging wala sa sarili. Madalas siyang hindi na pumapasok sa trabaho. Isang araw, umuwi na lang siya. Dala ang isang kahon ng kanyang mga gamit. Tinanggal na siya sa trabaho. Gabi-gabi, ang tanging kasama niya ay ang bote ng alak. Si Sinag naman ay pinilit na maging manhid. Nagtatrabaho siya na parang makina sa Pag-asa Weavers sa umaga at sa gabi, tinititigan niya lang ang kawalan. Ang sinag sa kanyang pangalan ay tuluyan ng namatay. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya si Dalisay na lasing at natutulog sa sahig, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na pwedeng ganito. Hindi sila pwedeng mamatay pareho sa kalungkutan. Kung si Dalisay ay sumuko na, kailangang may isang bumangon. Pinunasan niya ang isang takas na luha sa kanyang pisngi. Ang kalungkutan ay nandoon pa rin, sariwa at masakit. Ngunit sa ilalim nito, isang maliit na ningas ng determinasyon ang nagsimulang sumiklab. Tinitigan niya ang kanyang bagsak na asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Mahal pa rin niya ito, at dahil sa pagmamahal na yon, kailangan niyang gawin ang isang bagay na napakahirap. Ako ang aalis, bulong niya sa hangin. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng isang bagong kapangyarihan. Ako ang babangon para sa ating dalawa. Lumipas ang 2 taon na parang isang mahabang, walang katapusang araw para kay Sinag. Ang kanyang mundo ay lumiit. Ito na lang ay ang 4 na sulok ng kanyang dormitoryo at ang maingay na paggawaan ng damit kung saan siya nagtatrabaho 12 oras bawat araw. 6 na araw sa isang linggo. Ang sinag ng araw sa bansang Yebayon ay tila walang init at ang lamig ng gabi ay mas malalim, mas nanunuot sa buto. Ang bawat tahi na kanyang ginagawa, ang bawat piraso ng telang dumadaan sa kanyang mga kamay ay may katumbas na halaga. At ang halagang iyon, bawat sentimong pinaghirapan at pinagpuyatan ay halos buong-buo niyang ipinapadala sa Pilipinas. Para kay Dalisay, para sa kinabukasan na pilit niyang binubuo muli mula sa mga abo ng kanilang trahedya. Ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak ay isang sugat na hindi pa rin naghihilom, ngunit ginawa niya itong panggatong. Panggatong para magpatuloy, para magsikap, para maniwala na sa dulo ng lahat ng ito, may naghihintay na ginhawa para sa kanilang dalawa. Ang pagsasakripisyong ito para sa kanya ay isang uri ng panata. Pagkatapos ng nakakapagod na trabaho, uuwi siya sa kanyang makitid na kwarto. Ang tanging kasama niya roon ay ang katahimikan at ang mga litrato nila ni Dalisay na nakadikit sa pader. Doon,
Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, binubuksan niya ang kanyang lumang cellphone. Ang kanyang daliri ay automatikong hahanapin ang kanilang mga lumang mensahe. Mga mensahe mula pa noong bago ang trahedya. Dalisay, uwi ka na, mahal. Miss na kita. Luto ko paborito mo. Dalisay, nakita ko kanina yung crib sa mall. Isang araw, bibilhin natin yun para sa baby natin. Dalisay, ikaw ang sinag ng buhay ko. Sinagtala ko. Isang ngiti ang sisilay sa kanyang mga labi. Ngunit kasabay nito, isang luha ang babagsak sa screen ng kanyang telepono. Pinupunasan niya ito kaagad. Bawal ang manghina. Ang dalisay na yon, ang masayahin at mapagmahal na dalisay, ay naghihintay lang na makabangon. At siya ang magiging lakas nito. Isang gabi, nagring ang kanyang telepono. Video call si Dalisay. Agad-agad niyang sinagot ito. Inayos ang sarili para hindi magmukhang pagod. Mahal, bati niya. Pilit pinapasigla ang boses. Sa kabilang linya, isang madilim na imahe ni Dalisay ang bumungad. Magulo ang buhok nito at tila pagod na pagod. "Oh, mahal, kamusta ka na dyan?" Tanong nito. Ang boses ay mababa. "Okay lang ako dito, Say. Eto, katatapos lang magtrabaho. Ikaw? Kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? May balita na ba?" Nagbuntong hininga si Dalisay. "Wala pa rin, mahal." Ang hirap pala talaga. Nag-apply na ako sa kung saan-saan, pero wala pang tumatawag. Pasensya ka na, Sinag. Parang pabigat na lang ako sa'yo. Mabilis na umiling si Sinag. "Huwag mong sabihin yan. Mag-asawa tayo. Obligasyon kong tulungan ka. Magpahinga ka lang muna. Huwag mong masyadong isipin. Ang importante, malakas ka. Padala ko ulit sa katapusan. Salamat, mahal. Ikaw na lang talaga ang pag-asa ko," sabi ni Dalisay, bago biglang umubo. "Sige na, mahal. Matutulog na ako. Maaga pa ako bukas. Susubok ulit ako mag-apply. I love you." "I love you too, Say. Mag-iingat ka palagi." Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Sinag. Naaawa siya sa asawa. Kitang-kita niya ang hirap at stress sa mukha nito. Kailangan niyang magsikap pa. Kailangan niyang mag-ipon pa para kapag umuwi siya, makapagsimula sila ng maliit na negosyo at hindi na kailangang mamroblema si Dalisay. Habang nag-iisip, may pumasok na mensahe sa kanyang telepono. Galing kay Amihan, ang kababata niyang kaibigan. Amihan, "Sinag, kamusta ka na? Sana okay ka lang dyan. Ingat ka palagi." Si Amihan, isa sa iilang taong nangangamusta sa kanya paminsan-minsan. Ngumiti siya ng bahagya. Simple lang ang mensahe nito, pero ramdam niya ang sinseridad. Mabilis siyang nag-reply. "Sinag, okay lang ako, Han. Salamat. Ingat din." Isinantabi niya ang telepono at nahiga. Ang isip niya ay bumalik agad kay Dalisay. Ang maikling pag-uusap nila ni Amihan ay mabilis na nabura sa kanyang isipan. Natabunan ng mas mabigat na alalahanin para sa kanyang asawa. Isang araw sa trabaho, ipinatawag si Sinag ng kanilang supervisor. Kinabahan siya, iniisip na baka may nagawa siyang mali. Ngunit sinalubong siya nito ng isang namangiti. "Sinag, dahil sa iyong walang kapantay na sipag at dedikasyon sa trabaho, napili ka ng management na bigyan ng special performance bonus," sabi ng supervisor habang inaabot sa kanya ang isang makapal na sobre. Napatulala si Sinag. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Nang buksan niya ito at makita ang laman, halos manlambot ang kanyang mga tuhod. Ang halagang yon ay higit pa sa 3 buwan niyang sahod. "Salamat po. Maraming salamat po." Nauutal niyang pasasalamat. Habang pabalik sa kanyang pwesto, yakap-yakap niya ang sobre. Ito na ang sign. Isang biyaya mula sa langit. Pwede na siyang umuwi. Pwede na niyang sorpresahin si Dalisay. Pwede na nilang simulan ng bagong buhay.
Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya sasabihin kay Dalisay, lihim siyang magbubook ng flight. Uuwi siya. At sa kanilang anibersaryo sa susunod na linggo, magigising na lang si Dalisay na nasa tabi na niya siya. Ang puso ni Sinag ay napuno ng pananabik sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo na, hindi na pilit. Makikita na niya ang kanyang mahal. Mayayakap na niya ito. Matatapos na ang lahat ng paghihirap. O, iyon ang kanyang akala. Ang bawat pagyanig ng sinasakyan niyang tricycle ay isang kumpas sa mabilis na pintig ng puso ni Sinag. Ang pamilyar na init ng hangin ng Pilipinas na humahaplos sa kanyang muka ay tila bumubura sa 2 taon ng pananabik at pangungulila. Habang tinatahak nila ang daan papasok sa baryo Mahinahon, ang lahat ay pamilyar. Ang tindahan ni Aling Nena sa kanto, ang mga batang naglalaro sa kalye, ang puno ng mangga na madalas nilang akyatin noong bata pa sila. Ngumingiti siya sa bawat makasalubong nakakilala. Ang kanilang mga gulat na mukha ay nagdudulot ng saya sa kanyang puso. Sina, Ninag, umuwi ka na pala. Walang pasabi Ang lahat ay nagpapatunay na tama ang kanyang desisyon. Nakauwi na siya. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang handbag kung saan nakatago ang sobre ng bonus at ang isang maliit na regalong binili niya para kay Dalisay. Hindi niya mapigilang isipin ang magiging reaksyon ng asawa. Magugulat ba ito? Maiiyak? Yayakapin ba siya nito ng mahigpit at hindi na bibitawan? Dito na lang po, Manong, sabi niya sa driver, sa kanto bago ang kanilang eskinita. Ayaw niyang gumawa ng ingay. Ang sorpresang ito ay para lamang sa mga mata ni Dalisay. Habang naglalakad sa pamilyar na daan, ang bawat hakbang ay nagpapabilis sa kanyang paghinga. Ayan na ang bahay nila, ang munti nilang paraiso, ang lugar kung saan binuo nila ang kanilang mga pangarap at kung saan din sila sabay na nadurog. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, dala niya ang pangako ng isang bagong simula. Maingat niyang kinuha ang kanyang susi, dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sariling pamamahay, isinuksok niya ito sa seradura at pinihit. Walang kaluskos, bumukas ang pinto ng marahan. Sumilip muna siya sa loob. Madilim, tila walang tao. Mas mabuti, naisip niya, mas magiging epektibo ang kanyang sorpresa. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto nang walang tunog. At doon, sa katahimikan ng kanilang sala, isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang pansin. Isang amoy. Hindi ang amoy ng malinis na sahig o ng bagong labang damit na laging bumubungad sa kanya noon, kundi amoy ng pinaghalong maalikabok na kasangkapan at alak. Isang mapanghing amoy ng natuyong beer. Kumunot ang kanyang noo. Iginala niya ang kanyang paningin. Ang dating maayos nilang sala ay magulo. May mga damit na nakakalat sa upuan. May ilang bote ng alak na walang laman sa ilalim ng mesa. Ang sahig ay may mga bakas ng putik. Isang maliit na kurot ng pag-aalala ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Siguro ay nalulungkot lang talaga siya. Kaya napabayaan niya ang bahay. Sabi niya sa sarili. Pinilit niyang intindihin. Ang mahalaga ay narito na siya para ayusin ang lahat. Inilapag niya ang kanyang mga gamit sa sahig. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang kwarto. Baka natutulog ito. Oo, siguro nga. Pagod sa maghapong paghahanap ng trabaho. Habang papalapit siya sa pintuan ng kanilang silid-tulugan, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Isang halikhik. Hindi tawa. Halikhik. Isang mahinang tunog, malandi at mapaglaro. At hindi iyon boses ni Dalisay. Boses iyon ng isang babae. Naniga si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Ang puso niyang kanina lang ay puno ng pananabik, ay biglang nagyelo. Hindi maari. Baka nanonood lang sila ng pelikula. Baka may bisita lang si Dalisay. Baka
Baka ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tunog na yon. Ang halikhik na yon ay nagmula sa lugar na pinakasagrado para sa kanilang dalawa, ang kanilang kwarto. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Humakbang siya papalapit. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang doorknob. Malamig ito. Kasing lamig ng kaba na ngayon ay bumabalot na sa buo niyang pagkatao. Hindi na siya kumatok. Wala nang babala. Sa isang marahas ngunit tahimik na pagtulak, bumukas ang pinto. At ang mundo ni Sinagtala ay gumuho. Sa ibabaw ng kanilang kama, ang kama kung saan sila nangako ng walang hanggan, ang kama kung saan binuo nila ang kanilang anak, nakahiga ang kanyang asawang si Dalisay, walang saplot pang itaas. At sa ibabaw nito, nakapatong ang isang babae. Ang buhok nito ay nakakalat sa dibdib ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang halikhik ay namatay sa kanyang lalamunan nang makita kung sino ang nasa pintuan. At sa ilalim ng liwanag na tumatagos mula sa bintana, ang mukha ng babae ay naging malinaw. Ang mukha na iyon, ang pamilyar na ngiti na ngayon, ay nababalutan ng pagkabigla. At ng isang bakas ng pangaasar, si Halina, ang kanyang sariling pinsan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Sinag. Ang sorpresang regalo na hawak niya ay bumagsak sa sahig na may kasamang malambot na kalabog. Ang ingay na yon ang tila gumising kay Dalisay. Gulat, pagkatakot, pagkakasala. Lahat ng yon ay dumaan sa mukha ni Dalisay nang makita niya si Sinag na nakatayo roon na parang isang multo. Mabilis niyang itinulak si Halina palayo. Sa Sinag, mahal, nauutal na sabi ni Dalisay habang nagmamadaling pinupulot ang kumot para takpan ang kanilang mga katawan. Anong ginagawa mo rito? Ngunit ang mga mata ni Sinag ay hindi nakatingin kay Dalisay. Nakapako ang mga ito kay Halina. Si Halina na, pagkatapos ng unang pagkabigla, ay dahan-dahang umupo sa kama. Hindi man lang nito sinubukang takpan ang sarili. Sa halip, may isang mapanghamong ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas nito ang isang kilay at sa isang boses na puno ng lason at tagumpay, sinabi ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitira sa puso ni Sinag. Sa wakas, umuwi ka na rin, pinsan. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa kwarto. Mas mabigat pa kaysa sa amoy ng alak at kataksilan na nanunuot sa hangin. Si Sinag ay nakatayo pa rin sa may pintuan. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Ang kanyang isipan ay tumangging iproseso ang tanawing nasa harapan niya. Si Dalisay, ang kanyang asawa, si Halina, ang kanyang pinsan, sa kanilang kama. Ang tunog na bumasag sa katahimikan ay hindi salita. Isang malutong na sampal. Gumalaw si Sinag na parang isang hayop na nasugatan. Ang lahat ng sakit, pagod, at 2 taon ng pagsasakripisyo ay nagsama-sama sa isang marahas na galaw. Ang kanyang palad ay lumapat ng buong lakas sa pisngi ni Halina. Ngunit ang sumunod na nangyari, ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Sinag. Ang mga kamay ni Dalisay ay hindi siya inalo. Hindi siya nito niyakap. Sa halip, sa isang kilos na puno ng reflex, humarang ito sa pagitan niya at ni Halina. Poprotektahan ang babae mula sa posibleng pangalawang sampal. Sinag, tama na! Sigaw ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Napatitig si Sinag sa mga braso ng kanyang asawa. Ang mga braso na dapat ay sa kanya. Ngayon ay nagsisilbing panangga para sa iba. Tumingin siya sa mga mata ni Dalisay at ang nakita niya roon ay hindi pagmamahal o pagsisisi, kundi takot. Takot para kay Halina. Pinoprotektahan mo siya? Bulong ni Sinag. Ang boses ay basag
at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Sa akin? Pinoprotektahan mo siya sa akin? Bago pa man makasagot si Dalisay, isang tawa ang umalingaw-ngaw mula kay Halina. Isang tawang walang bahid ng hiya, puno ng pang-aasar. Hinawi niya ang braso ni Dalisay at hinarap si Sinag ng may taas noo. Bakit si Sinag? Anong karapatan mong manakit? Sabi ni Halina habang hinihimas ang namumulang pisngi. Ikaw ang umalis, ikaw ang nang-iwan, habang ikaw nagpapakasarap sa ibang bansa. Sino ang nasa tabi niya? Sino ang nag-alaga sa kanya habang lugmok na lugmok siya? Ako. Ako ang nandito, Sinag. Hindi ikaw. Ang bawat salita ni Halina ay parang lason na unti-unting kumakalat sa sistema ni Sinag. Walang hiya ka. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Kapatid ang turing ko sa'yo. Pinsan kita. Pinsan lang, putol ni Halina. Lagi na lang akong anino mo. Laging si Sinag na magaling. Si Sinag na maswerte. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Saan ka dinala ng kasipagan mo? Sa wala. Dahil ang lalaking pinagsilbihan mo, ako na ang nagmamay-ari ngayon. Hindi na napigilan ni Sinag ang kanyang sarili. Susugurin na sana niya ulit si Halina, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Dalisay sa braso. Sinag, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Dalisay, ang boses ay nagmamakaawa. Hinarap siya ni Sinag, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Pakinggan ka. Anong sasabihin mo, Say? Na aksidente lang to? Na nadulas lang kayo? Sabihin mo. Napaiwas ng tingin si Dalisay. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho. Nahirapan ako, Sinag. Mag-isa lang ako dito. Araw-araw, ang bigat-bigat ng dibdib ko. Iniwan mo ako. Iyon na. Ang mga salitang yon. Ang pagsisi. Ang pagbato pabalik sa kanya ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang sakit, ang pait, ang pagdadalamhati ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Hinila niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Dalisay. Iniwan kita? Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagtrabaho ako na parang kalabaw sa ibang bansa. Tiniis ko ang lungkot, ang pagod, ang pangungulila para kanino? Para sa'yo, para sa atin. Habang ikaw, ano ang ginagawa mo? Nagpapakasasa ka sa pera ko kasama ng ahas na yan. Tumawa lang si Halina. Pera mo? Baka pera na namin. Wala ka nang babalikan dito, Sinag. Tanggapin mo na. Ang salitang pera ang nagpagising kay Sinag sa katotohanan. Ang lahat ng yon, ang mga padala, ang mga kwento ng paghihirap ni Dalisay, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan, tiningnan ni Sinag ang kanyang kamay, ang kaliwang kamay, kung saan nakasuot ang manipis na gintong singsing, ang simbolo ng kanilang mga pangako. Sa loob ng 2 taon, ito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Ngayon, ito ay simbolo na lang ng kanyang katangahan. Hinubad niya ang wedding ring sa kanyang daliri. Malamig ito. Walang buhay. Tulad ng pagmamahal na akala niya ay naghihintay sa kanya. Tapos na tayo, Dalisay, sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas na parang bato. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Inihagis niya ito ng buong lakas. Tumama ito sa dibdib ni Dalisay bago nahulog sa sahig na may mahinang kalansing. At lahat, dugtong ni Sinag, ang bawat salita ay may diin. Lahat ng pinadala ko sa'yo, bawat sentimo na pinaghirapan ko, babawiin ko. Sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang kusing. Ang pagbabantang iyon ang nagpabago sa lahat. Biglang nawala ang tapang sa mukha ni Halina. Ang pagkataranta ay bumalik sa mga mata ni Dalisay. Ang pera, ang pinagmumulan ng kanilang komportableng buhay,
Hindi mo pwedeng gawin yan, Sinag. Sigaw ni Dalisay. Subukan mo, sagot ni Halina habang mabilis na tumatayo at naghahanap ng damit. Sa kanilang pagmamadali at pagkasindak, sa kanilang pagnanais na makatakas mula sa bangungot na kanilang nilikha, nagkasalubong sila malapit sa pintuan kung saan nakatayo si Sinag. Nagkaroon ng tulakan. Tabi! Sigaw ni Dalisay. Isang malakas na tulak mula kay Dalisay ang tumama sa balikat ni Sinag. Hindi siya handa. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa gilid ng pader na kahoy bago bumagsak ang kanyang katawan na parang isang basahan sa sahig. Ang huli niyang nakita ay ang mga anino ni Dalisay at Halina na nagmamadaling pinupulot ang ilang gamit bago tumakbo papalabas ng pinto, papalayo sa kanya. Ang dilim ay unti-unting lumamon sa kanyang paningin. Ang sakit sa kanyang ulo ay walang-wala, kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit? Si Amihan ay pauwi na mula sa huling delivery ng kape para sa kapihan sa kanto. Gabi na at halos wala ng tao sa kalye ng baryo Mahinahon. Habang papaliko sa eskinita kung saan nakatira sina Sinag, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang pinto ng bahay nila ay bahagyang nakabukas. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Kilala niya si Sinag at Dalisay. Kahit kailan ay hindi nila iniiwang bukas ang kanilang pinto, lalo na sa gabi. Bigla niyang naalala ang masamang nangyari noon. Mabilis niyang ipinarada ang kanyang tricycle at maingat na lumapit. Sinag, Dalisay, tawag niya. Ang boses ay mahina. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay ang magulong sala, ang mga bote ng alak. Isang masamang kutob ang lalong tumindi sa kanya. Pumasok siya at doon sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa nakabukas na pinto ng kwarto, nakita niya ang isang katawang nakahandusay sa sahig. Sinag! Mabilis siyang tumakbo palapit. Nakita niya ang bakas ng dugo sa gilid ng ulo nito. Nang suriin niya ang pulso nito, nakahinga siya ng maluwag, mahina, pero may tibok pa. Walang pag-aalinlangan. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat si Sinag. Ang katawan nito ay walang kabigat-bigat sa kanyang mga braso. Dinala niya ito sa kanyang tricycle at pinaharurot papunta sa pinakamalapit na ospital. Ang sumunod na naramdaman ni Sinag ay ang pagkirot, isang mapurol na sakit sa kanyang ulo. Pagkatapos ay ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Pamilyar na amoy. Amoy ng ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame. Nang subukan niyang gumalaw, naramdaman niya ang benda sa kanyang ulo. At doon, bumalik ang lahat sa kanya na parang isang malaking alon na humampas sa dalampasigan. Si Dalisay, si Halina, ang kanilang mga halakhak, ang pagtataksil, ang sampal, ang pagtulak, ang sakit. Isang hikbi ang nagtangkang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit natuyo ito. Wala nang luhang gustong lumabas. Ang natira na lang ay isang pakiramdam ng pagiging hungkag, basag, durog. Sinag. Isang boses, isang mahinahon at pamilyar na boses. Iginilid niya ang kanyang paningin. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama ay si Amihan, ang kanyang kababata. Ang kanyang kaibigan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ay tila hindi natulog. Bulong niya. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tumayo agad si Amihan at kumuha ng isang baso ng tubig na may straw. Maingat niya itong itinapat sa mga labi ni Sinag. Heto, tubig, sabi lang nito. Uminom si Sinag. Ang malamig na tubig ay tila gumising sa kanyang manhid na sistema. Tinitigan niya si Amihan. Walang tanong sa mga mata nito. Walang panghuhusga. Tanging isang tahimik na presensya na nagsasabing,
Nandito ako. Hindi nito kailangang magtanong. Alam niyang nakita nito ang lahat sa bahay. Ang gulo, ang katahimikan. Siya na nakahandusay. Sila. Simula ni Sinag, ngunit hindi niya matapos ang sasabihin. Wala na sila. Tumangulang si Amihan. Ang importante, ligtas ka na. Ligtas. Isang salitang tila dayuhan sa pandinig ni Sinag. Ligtas nga ba siya? Ang katawan niya ay maaaring nasa ospital, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa sahig ng kanilang bahay, winasak at pinagtawanan. At doon, hindi na niya napigilan. Hindi ito isang malakas na iyak. Hindi isang sigaw na puno ng galit. Ito ay isang tahimik na pagtangis. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang mga luhang akala niya ay naubos na ay isa-isang pumatak. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, dumaloy sa kanyang sentido at nabasa ang unan. Umiyak siya para sa 2 taon ng pagsasakripisyo na nauwi sa wala. Umiyak siya para sa pag-ibig na ibinigay niya ng buong buo, ngunit tinapakan lang. Umiyak siya para sa sarili niya, ang tangang si Sinag na naniwala sa mga kasinungalingan. Sa buong panahong iyon, si Amihan ay nakatayo lang sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hindi siya nito sinubukang patahanin. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait. Ang kanyang tahimik na presensya ay naging isang kanlungan, isang kamay sa gitna ng kadiliman na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Nang sa wakas ay humupa na ang kanyang pag-iyak, 2 pulis ang pumasok sa kwarto. "Ginang Madrigal Reyes?" tanong ng isa. "Kailangan po naming kunin ang inyong salaysay tungkol sa nangyari." Pinunasan ni Sinag ang kanyang mga luha. Tumango siya. Pinilit niyang ayusin ang sarili. "Base po sa nakita namin sa bahay ninyo at sa salaysay ni Ginoong Castillo," sabi ng pulis, tumutukoy kay Amihan. Mukhang may naganap na panloloob at pagnanakaw. Tumango ulit si Sinag. Ninakawan nga siya. Hindi lang ng pera, kundi ng dignidad, ng pangarap, ng buhay. "May mga nawawala po bang mahahalagang gamit? Alahas? Pera?" tanong ng pulis. Pera. Ang salitang yon. Ang salitang nag-uwi sa kanya dito. At ang salitang nagpaalala sa kanya ng isa pang gabi. Ang gabi ng isa pang pagnanakaw. Yung bonus ko po galing abroad," sagot niya. Ang boses ay mahina. Habang binabanggit niya ang salitang bonus, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan na parang kidlat. Isang alaala mula sa nakaraan bago mangyari ang unang trahedya. Isang maliit na detalye na isinantabi niya noon dahil sa tindi ng kanyang pagdadalamhati. Flashback. Ilang araw bago ang gabi ng unang pagnanakaw, si Halina ay nasa bahay nila. "Wow! Ang laki naman pala ng bonus mo, pinsan," sabi ni Halina. Ang mga mata ay kumikinang habang nakatingin sa payslip ni Sinag na naiwan sa mesa. "Saan mo naman dadalhin yan? Dadaan ka ba sa eskinita mamaya pag uwi mo? Mas mabilis doon, di ba?" Ang tanong na yon, ang kakaibang interes, ang pagtatanong sa eksaktong ruta. Noon, inakala niyang isa lang iyong normal na pag-uusisa ng isang pinsan. Ngayon, sa liwanag ng kataksilan na kanyang natuklasan, ang simpleng tanong na yon ay nagkaroon ng isang napakadilim na kahulugan. Ang mga salita ng pulis ay patuloy na pumapasok sa isang tainga ni Sinag at lumalabas sa kabila. Nawala na ang atensyon niya sa kanila. Ang kanyang isipan ay bumalik sa nakaraan. Sa loob ng kanilang munting bahay, 2 taon na ang nakalipas. Ang imahe ni Halina ay napakalinaw. Ang ngiti nito, ang pagkukunwaring interes, ang mga tanong. "Saan mo naman dadalhin yan? Dadaan ka ba sa eskinita mamaya pag uwi mo? Mas mabilis doon, di ba?" Ang mga tanong na yon, napaka-inosente pakinggan noon. Ngayon, para itong mga pako na tumutusok sa kanyang utak. "Ginang Reyes?" ulit ng pulis, napansin ang kanyang pagkatulala.
Ayos lang po ba kayo? Dahan-dahang bumalik si Sinag sa kasalukuyan. Tumingin siya sa pulis. At pagkatapos ay kay Amihan. May isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi na lang puro sakit, kundi isang malamig at matalim na pagdududa. May naalala po ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, hindi na sa kahinaan, kundi sa isang bagong tuklas na katotohanan. Tungkol po sa pagnanakaw. Noon, yung gabi na nawala ang anak ko. Kinabukasan, pagkatapos niyang mailabas mula sa ospital, hindi umuwi si Sinag sa bahay na yon. Ang bahay na dati niyang tinuring na paraiso ay isa na ngayong sementadong libingan ng mga alaala at kataksilan. Sa halip, dinala siya ni Amihan sa kapihan sa kanto. Maaga pa at sarado pa ang kapihan, sila lang dalawa ang nandoon. Ang amoy ng bagong giling na kape ay pumuno sa hangin. Isang normal na amoy sa isang mundong hindi na normal para kay Sinag. Umupo sila sa isang mesa sa sulok. Si Amihan ay naglagay ng isang tasang mainit na tsokolate sa harap niya. Han, simula ni Sinag habang nakatitig sa tasa. Noong gabing iyon, ang gabing inatake ako, 3 tao lang ang nakakaalam na may dala akong malaking pera. Sino-sino? Tanong ni Amihan. Ang boses ay seryoso. Ako, yung supervisor ko, at si Dalisay, sagot ni Sinag. Pero may iisa pa. Isa pang tao na hindi lang alam na may pera ako, kundi alam din kung anong oras ako uuwi at kung saan ako eksaktong dadaan. Tumingin siya sa mga mata ni Amihan. Si Halina. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-uusisa ni Halina sa kanyang payslip. Ang mga tanong nito tungkol sa kanyang ruta. Lahat ng detalyeng binaliwala niya noon ay isa-isa niyang inilatag sa mesa na parang mga piraso ng isang nakakapangilabot na puzzle. Si Amihan ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago mula sa pag-aalala patungo sa isang madilim na realisasyon. Habang nagsasalita si Sinag, may isang alaala rin na pilit na lumalabas mula sa isipan ni Amihan. Sinag, sabi niya nang matapos magkwento ang kaibigan. Naalala ko, ilang linggo bago mangyari yon sa'yo, laging laman ng reklamo ni Halina ang pera. May utang daw siya sa kung sino-sino dahil sa pagsusugal. Napatigil si Sinag. Sugal, tumango si Amihan. Oo, at may isa pa. May isang beses na nakita ko siya dito sa labas ng kapihan. May kausap siyang 2 lalaki na hindi ko kilala. Mga mukhang siga. Pagkatapos ng gabing holdapin ka, hindi ko na ulit sila nakita dito sa baryo. Nawala na lang sila na parang bula. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang motibo? Utang sa sugal. Ang oportunidad? Ang impormasyong galing mismo kay Sinag. Ang paraan? Ang mga lalaking kausap ni Halina. Isang nakakakilabot na larawan ang nabuo sa kanilang harapan. Ang pagtataksil ni Halina ay hindi nagsimula noong umalis si Sinag papuntang abroad. Nagsimula ito ng mas maaga pa. Nagsimula ito sa inggit. Nagsimula ito sa kasakiman. Ang mainit na tsokolate sa harap ni Sinag ay lumamig na. Hindi niya ito nagalaw. Ang naramdaman niya ay hindi na lang galit. Ito ay isang uri ng pagkasuklam na napakalalim. Ang babaeng tinuring niyang kapatid. Ang babaeng kasama niyang lumaki ay hindi lang pala ahas. Isa itong demonyo. Hindi na lamang ang kanyang asawa at ang kanilang pagsasama ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang buhay ng kanyang anak. Ang pagdadalamhati na matagal niyang kinimkim ay biglang napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang mga luhang kanina lang ay dumadaloy ay natuyo. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay humigpit at naging kamao. Kailangan malaman to ng mga pulis, sabi niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumayo si Amihan. Sasahan kita. Bumalik sila sa istasyon ng pulis. Sa pagkakataong ito,
Hindi na bilang biktima ng isang simpleng pagnanakaw, kundi bilang isang saksi sa isang krimen na mas malaki at mas karumal-dumal pa. Kalmado at malinaw na isinalaysay ni Sinag ang kanyang hinala. Bawat detalye, bawat alaala. Si Amihan naman ay nagbigay ng kanyang sariling salaysay tungkol sa mga lalaking nakita niya. Agad na kumilos ang mga pulis. Sa tulong ng ilang impormasyon mula sa mga kapitbahay na nakapansin sa biglaang pag-alis ni Dalisay at Halina, natunto nila ang dalawa sa isang mumurahing paupahan sa kabilang bayan. Ang operasyon ay mabilis, walang naganap na habulan. Sina Dalisay at Halina ay nasukol, gulat at walang nagawa, kundi ang sumama. Sa interrogation room, magkahiwalay silang kinausap. Si Halina, gaya ng inaasahan, ay matapang at palaban. Anong pinagsasasabi nyo? Wala kaming alam dyan. Biktima rin kami. Kasalanan lahat to ni Sinag. Sigaw niya. Itinuturo ang lahat ng sisi sa kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, walang bakas ng pagsisisi. Ngunit sa kabilang kwarto, si Dalisay ay ibang-iba. Nakaupo siya, nakayuko. Pinagpapawisan ng malamig. Ang tapang na ipinakita niya sa harap ni Sinag ay naglaho na, napalitan ng purong takot ng isang duwag na nahuli. Ginoong Reyes, sabi ng investigador, may mga bagong ebidensya tungkol sa nangyari sa asawa ninyo. 2 taon na ang nakalipas. Sa pagbanggit pa lang niyon, biglang napatingala si Dalisay. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya sa mga mata ng pulis at ang pulis ay nakakita ng isang bagay na mas malakas pa sa anumang pagtanggi. Nakita niya ang katotohanan. Hindi ko alam. Simula ni Dalisay, pero ang panginginig ng kanyang mga labi at ang takot sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Si Sinag ay nakaupo sa isang matigas na bangkong kahoy sa labas ng interrogation room. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay parang isang bombang malapit ng sumabog. Sa kanyang tabi, si Amihan ay tahimik na nakatayo. Hindi gumagalaw, na parang isang aninong handang sumalo sa kanya kung sakaling siya ay gumuho. Sa pagitan nila at ng kwarto, kung nasaan si Dalisay ay isang one-way mirror. Kitang-kita ni Sinag ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya, habang ito ay nakayuko sa ilalim ng matinding liwanag ng bumbilya. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat nito, ang pamumutla ng mukha nito. Ginoong Reyes ulit ng investigador. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang pananahimik ninyo ay hindi makakatulong. Mayroon kaming testimonya na si Halina Vargas ay may maniki. Ay may malaking pagkakautang dahil sa sugal bago ang insidente. May testimonya kami na may mga kaduda-dudang lalaki siyang kinausap. Mga lalaking bigla na lang nawala matapos ang gabi ng krimen. Mag-isip kang mabuti, Dalisay. Accessory to a crime is still a crime. At ang krimen na pinag-uusapan natin dito ay hindi lang simpleng robbery. Robbery with homicide. Homicide. Pagpatay. Ang salitang yon ay tumusok sa puso ni Sinag. Ang kanyang anak. Ang kanyang munting anghel. Sa loob ng kwarto, biglang napahagulhol si Dalisay. Ang kanyang pagiging duwag ay tuluyan ng bumigay. Hindi ko sinasadya. Wala akong alam na aabot sa ganoon. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kung ganoon, sabihin mo sa amin ang lahat ng alam mo. Mahinahong sabi ng pulis. Huminga ng malalim si Dalisay at nagsimula siyang magsalita. Ang bawat salita ay isang pira-pirasong basag na salamin na bumubuo sa isang imahe ng karumal-dumal na kataksilan. Baon na baon sa utang si Halina. Panimula niya, ang boses ay nanginginig. Lagi siyang nagigipit. Isang araw, pagkatapos malaman ni Sinag na buntis siya, nakita ni Halina yung bonus slip niya. Malaki. Sabi niya sa akin, "Say,
Konting tulak lang dito. Solve na ang problema ko. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Pero kinulit niya ako. Sabi niya, utang lang naman, babayaran din. Kaunting susto lang naman kay Sinag. Hindi naman siya masasaktan. Sabi ko, delikado yon, Halina. Asawa ko yon. Pero sabi niya, kung hindi ko siya tutulungan, isusumbong niya ako sa kung kani-kaninong babae na nakafling ko noong binata pa ako. Natakot ako na baka mag-away kami ni Sinag. Ang tanga ko. Hinilamos niya ang kanyang mukha. Ako ang nagsabi sa kanya kung anong oras eksaktong uuwi si Sinag at kung saan siya dadaan. Pero ang sabi ko sa kanya, takutin lang. Kunin lang ang pera. Wala sa usapan ang pananakit. Maniwala kayo sa akin. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko ang magiging anak namin. Sa labas ng kwarto, ang mundo ni Sinag ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin ay hindi na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang tunog ng pag-iyak ni Dalisay ay unti-unting humina, na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang lahat ng kulay sa paligid ay naging abo. Siya ang dahilan. Ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay sa ilalim ng mga bituin. Ang lalaking ama sana ng kanyang anak. Siya, si Dalisay, ang kanyang asawa. Ibinigay niya ang impormasyon. Ipinahamak niya sila. Hindi lang pala si Halina ang pumatay sa kanilang anak. Silang dalawa. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Hindi na niya naramdaman ang tigas ng bangko. Hindi na niya naramdaman ang kamay ni Amihan na maingat na humawak sa kanyang balikat. Wala siyang maramdaman, manhid, basag. Ang kanyang kaluluwa ay tila humiwalay sa kanyang katawan at lumulutang na lang sa isang madilim at malamig na kawalan. Sa loob ng kwarto, tapos na ang lahat. Kinuha ng mga pulis si Dalisay at inilabas sa kabilang pinto. Pagkatapos, ipinasok nila si Halina. Nakaposas, matapang pa rin ang mukha nito, puno ng paghamak. Ano na naman to? Paulit-ulit na lang ba tayo? Aroganteng tanong ni Halina. Ginang Vargas, sabi ng imbestigador. Inilapag ang transcript ng confession ni Dalisay sa mesa. Umamin na ang inyong kasabwat. Nakita ni Sinag kung paano nagbago ang mukha ni Halina. Ang pagiging matapang ay napalitan ng gulat. Pagkatapos ay ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay naghahanap at nakita nito si Dalisay na dumadaan sa pasilyo, umiiyak at inaalalayan ng pulis. Walang hiya ka. Duwag. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala kay Halina. Sinungaling. Pinangakuan mo ako. Sabi mo tayo ang magkasama dito. Traidor ka. Nagwala si Halina. Sinubukan niyang sugurin ang salamin kung saan alam niyang nanonood. Nood si Sinag. At ikaw. Sigaw niya. Ang mga mata ay nanlilisik. Nakaturo sa direksyon ni Sinag. Kasalanan mo to lahat. Kung hindi ka lang naging sakim, kung hindi ka lang naging pabida, hindi sana mangyayari to. Dapat sa'yo mamatay. Ang mga salita ay tumama kay Sinag, ngunit hindi na siya nasasaktan. Paano mo pa sasaktan ang isang taong patay na sa loob? Isang bagay ang gumalaw sa kanya. Hindi ito desisyon, hindi ito plano. Isang puwersa mula sa kaibuturan ng kanyang wasak na pagkatao ang nagpatayo sa kanya. Sinag, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Amihan, hinawakan siya sa braso. Ngunit tinanggal niya ito, dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa salamin. Nakatitig sa nagwawalang si Halina. Naglakad siya papunta sa pinto ng interrogation room. Binuksan ito ng isang pulis, marahil ay dahil sa awa o pagkabigla. Pumasok si Sinag, biglang tumahimik ang lahat. Ang pagwawala ni Halina ay naputol. Ang mga pulis ay napatigil. Lahat sila ay napatingin kay Sinag. Sa kanyang mukha na walang emosyon,
Sa kanyang mga mata na parang dalawang malalim na balon na walang katapusan, naglakad siya ng dahan-dahan. Nilagpasan niya ang investigador. Nilagpasan niya ang mesang puno ng mga papeles. Hindi siya tumingin sa umiiyak na si Dalisay na ngayon ay nakasilip mula sa labas. Huminto siya sa harap mismo ni Halina, ang kanyang pinsan, ang babaeng nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya bilang bata. Ang babaeng naging saksi sa kasal niya, ang babaeng naging dahilan ng pinakamalalim na sugat sa kanyang buhay. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, walang galit, walang luha, walang anuman. Tanging isang nakakakilabot na kawalan, ang buong bigat ng kanyang trahedya, ang lahat ng kanyang mga tanong, ang lahat ng kanyang sakit ay nagsama-sama sa isang salita. Isang salita na namutawi sa kanyang mga labi na parang isang bulong sa isang sementeryo. Bakit? Ang mga araw na sumunod ay lumipas na parang isang panaginip na walang kulay. Matapos ang pagsabog ng katotohanan sa istasyon ng pulis, sina Dalisay at Halina ay tuluyan ng ikinulong, nahaharap sa mabibigat na kaso. Para sa batas, nagsimula na ang proseso ng hustisya. Ngunit para kay Sinag, nagsimula pa lang ang tunay na parusa. Bumalik siya sa kanilang bahay. Ang bahay na yon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong museo ng kanyang mga kabiguan. Isang malaking monumento ng kataksilan. Sa tulong ni Amihan, nilinis nila ito, itinapon ang mga bote ng alak, inayos ang mga nagulong gamit. Ngunit hindi malinis nang kahit anong sabon o tubig ang dumi na kumapit na sa mga pader. Si Sinag ay naging isang anino sa sarili niyang bahay. Hindi siya nagsasalita. Halos hindi siya kumakain. Kadalasan, nakaupo lang siya sa isang sulok. Ang tingin ay nakapako sa kawalan. Ang dati niyang sigla, ang sinag sa kanyang mga mata, ay tuluyan ng namatay. Ang natira ay isang katawang humihinga, ngunit isang kaluluwang matagal nang namatay. Isang hapon, habang nag-iisa, dinala siya ng kanyang mga paa sa kanilang lumang aparador. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa pinakailalim, nakatago sa isang kahon, ay ang mga gamit na hindi niya kailanman nagawang itapon. Ang mga gamit ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga iyon. Ang isang pares ng maliliit na medyas, ang bonnet na gansilyo, ang munting kumot na may burda ng mga bituin, at ang maliit na pares ng sapatos, ang mismong sapatos na ibinigay niya kay Dalisay noong gabing ibinalita niya ang kanyang pagbubuntis. Hinawakan niya ang mga ito. Malamig, walang buhay, tulad ng pangarap na ipinagkait sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala ng luha. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa kayang ilabas ng mga mata. Ito'y isang sakit na ngumangat-ngat sa kanyang kaluluwa, isang bigat na hindi niya alam kung paano bubuhatin. Si Amihan ay naging kanyang anino. Araw-araw, bago pumasok sa trabaho sa kapihan, dadaan siya sa bahay ni Sinag. Mag-iiwan siya ng isang supot ng mainit na pandesal at isang termos ng kape sa mesa. Hindi niya ito pipiliting kumain. Hindi niya ito tatanungin. Ang mahalaga, alam ni Sinag na may pagkain doon kung sakaling gugutumin siya. Sa hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, babalik siya. Minsan, uupo lang sila sa sala nang walang imikan. Ang presensya ni Amihan ay hindi mapilit. Ito'y isang tahimik na paalala na sa kabila ng lahat, hindi siya lubusang nag-iisa. Isang araw, naabutan ni Amihan si Sinag na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kahon ng mga gamit ng sanggol. Ang puso niya ay nadurog para sa kaibigan. Walang salitang makakapagpagaan sa ganoong klaseng sakit. Kaya sa halip na magsalita, may iba siyang ginawa. Sinag, sabi niya. Ang boses ay mahinahon. Tara, may pupuntahan tayo. Hindi sumagot si Sinag, ngunit dahan-dahan siyang tumayo na parang isang manikang sumusunod lang. Isinakay siya ni Amihan sa kanyang tricycle. Hindi nagtanong si Sinag kung saan sila pupunta.
Wala na siyang pakialam. Dinala siya ni amihan sa tabing dagat, ang lugar kung saan malinaw na natatanaw ang paglubog ng araw. Umupo sila sa buhanginan. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig nila ay ang ritmikong paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang bawat alon ay tila isang buntong hininga ng mundo. Ang bawat paghampas ay tila isang paglilinis. Matagal silang nakaupo roon, pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dilim sa kahel na kalangitan. At doon, sa katahimikan na yon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nagsalita si Sinag. Gusto ko sanang ituro sa kanya ang pangalan ng mga bituin. Bulong niya, ang tingin ay nasa karagatan. Paborito ko kasi ang mga bituin. Hindi lumingon si amihan, nanatili siyang nakatingin sa dagat, binibigyan si Sinag ng espasyo para ilabas ang lahat. Naisip ko na ang pangalan niya. Pagpapatuloy ni Sinag, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung lalaki, bituin. Kung babae, tala. Para kahit anong mangyari, lagi siyang magiging ilaw ng buhay ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sinag. Pagkatapos ay isa pa. Ang sakit, Han. Sobrang sakit. Bakit kailangang kunin sa akin ang lahat? Sa wakas, lumingon si amihan. Tinitigan niya ang kaibigan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pighati. Hindi siya nag-alok ng mga payo o mga salitang pampalubag loob. Sa halip, sinabi niya ang tanging bagay na kailangan marinig ni Sinag sa mga sandaling iyon. Nandito lang ako, Sinag. Hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang iyon, simple ngunit puno ng katotohanan, ay tila isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na gabi ni Sinag. Hindi nito binura ang sakit, ngunit binigyan siya nito ng lakas para harapin ang isa pang bukas. Kinabukasan, may dumating na kartero sa kanyang bahay. May dala itong isang opisyal na sulat, isang sobrang kulay brown na may tatak ng korte. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan niya ito. Sa loob, nakasulat sa itim na tinta ang mga salitang nagpabalik sa lahat ng sakit. Isang subpina, isang utos na humarap siya sa korte bilang pangunahing saksi sa kasong isinampalaban kina Dalisay Reyes at Halina Vargas. Nabitawan niya ang papel. Tila ito isang piraso ng nagbabagang uling. Ang unang pagdinig ay sa susunod na linggo na. Haharapin na naman niya sila. Haharapin niya ang mga taong sumira sa kanya. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, wasak, at puno ng takot. Kaya niya ba? Kaya niya bang balikan ang lahat ng sakit? Kaya niya bang tumayo sa harapan nila at sabihin ang katotohanan nang hindi tuluyang gumuho? Ang courtroom ay malamig at tahimik. Ang bawat ubo, ang bawat paggalaw ng papel ay umieko sa buong silid. Si Sinag ay nakaupo sa unang hanay ng mga upuan. Sa pagitan niya at ng witness stand ay isang maliit na espasyo na tila isang malawak na bangin. Sa kanyang tabi, nakaupo si amihan. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay isang matatag na pader na masasandalan ni Sinag. Sa kabilang panig ng silid, sa upuan ng mga akusado, ay nakaupo sina Dalisay at Halina, parehong nakasuot ng uniforme ng preso. Si Dalisay ay nakayuko, ang tingin ay laging nasa sahig, na parang nahihiyang makita ang liwanag ng araw. Ang dating kumpiyansa nito ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagsisisi at pagkatalo. Si Halina, sa kabilang banda ay iba. Nakatingin ito ng diretso sa harap. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at pagkasuklam. Walang bahid ng pagsisisi. Kung mayroon man, ito ay galit dahil nahuli siya. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Sinag, isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Halina. Isang huling pagtatangka, nasaktan siya gamit ang tingin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iwas ng tingin si Sinag. Tinitigan niya ito pabalik, hindi nang may galit, kundi nang may isang malamig na katahimikan.
The prosecution calls its primary witness, sinagdala Madrigal Reyes, to the stand. Ang boses ng piskal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat pares ng mata ay napunta sa kanya. Bawat hininga ay tila napigil. Ito na. Tumayo si Sinag. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang maglakad ng tuwid. Bawat hakbang papunta sa witness stand ay isang paglaban sa takot. Isang paglaban sa alaala ng sakit. Habang naglalakad, naramdaman niya ang tingin ni Amihan sa kanyang likuran. Isang tingin na nagbibigay lakas. Isang tinging nagsasabing, "Kaya mo yan." Umupo siya sa silya. Itinaas ang kanang kamay at nanumpa na magsasabi ng katotohanan. Pagkatapos, humarap siya sa lahat. Nagsimula ang mga tanong ng piskal. Simple lang sa simula, tungkol sa kanyang relasyon kay Dalisay, tungkol sa kanyang trabaho sa abroad. Sinagot niya ang lahat sa isang boses na kalmado at kontrolado na ikinagulat niya mismo. Pagkatapos, dumating sila sa gabi ng kataksilan, ang gabi ng kanyang pag-uwi. Ginang Reyes, maaari mo bang isalaysay sa korteng ito kung ano ang iyong nakita pagdating mo sa inyong tahanan? Tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Sinag. Hindi na niya tiningnan sina Dalisay o Halina. Sa halip, itinuon niya ang kanyang tingin sa isang maliit na bitak sa pader sa likod ng hukom. Umuwi po ako para sorpresahin ang aking asawa. Simula niya ang boses ay matatag. Pero ako po ang nasorpresa. Naabutan ko po ang aking asawang si Dalisay at ang aking pinsan na si Halina na magkasama sa aming kama, sa aming matrimonial bed. Isang bulungan ng kumalat sa silid. Ang hukom ay pumukpok ng kanyang martilyo. Order in the court! Nagpatuloy si Sinag. Isinalaysay niya ang pag-uusap, ang panunumbat ni Halina, ang paninisi ni Dalisay, ang pagtulak sa kanya. Bawat detalye ay sariwa pa rin, ngunit habang sinasabi niya ito, hindi na ito ang biktima na nagsasalita. Ito na ang isang survivor. Pagkatapos, ang mga tanong ay bumalik sa nakaraan, sa unang trahedya, at ang tungkol naman po sa insidente 2 taon na ang nakalipas. Ang gabi kung saan kayo ay hinoldap at nawala ang inyong ipinagbubuntis, sabi ng piskal. Ang boses ay may halong simpatsya. Dito, napapikit si Sinag. Ang sakit ay bumalik. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, mayroon ng determinasyon doon. Opo, sabi niya. Ayon po sa pag-amin ni Ginoong Reyes, ang plano pong iyon ay kagagawa ni Halina Vargas at ang impormasyon tungkol sa aking pera at sa aking daraanan ay ibinigay mismo ng aking asawa. Isang mas malakas na bulungan. Napayuko lalo si Dalisay. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Si Halina naman ay napasigaw. Sinungaling! Gawa-gawa niyo lang lahat yan! Silence! Sigaw ng hukom, ang muka ay seryoso. One more outburst, Miss Vargas, and I will hold you in contempt. Tumingin ang piskal kay Sinag. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Ito na ang pagkakataon ng abogado ni Halina. Tumayo ito at lumapit kay Sinag, may mapanuring tingin. Ginang Reyes, hindi ba totoo na ikaw mismo ang nagdesisyong iwanan ng iyong asawa para magtrabaho sa abroad? Tanong nito. Opo, sagot ni Sinag. At hindi ba't sa loob ng 2 taon, hinayaan mo siyang mag-isa habang siya ay nagdadalamhati rin sa pagkawala ng inyong anak? Nagtrabaho po ako para sa aming 2. Matatag na sagot ni Sinag. Pero iniwan mo pa rin siya, sigaw ng abogado. Hindi kaya ang lahat ng ito ay isang kwento lamang na iyong binuo dahil sa selos? Dahil nakahanap ng karamay ang iyong asawa sa iba? Sa katauhan ng iyong sariling pinsan? Tumingin si Sinag sa abogado, pagkatapos ay sa 12 miyembro ng hurado. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay hindi nagbago. Hindi po selos ang tawag doon, sabi niya. Ang boses ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng silid.
Ang tawag po doon ay kataksilan. Hindi po pagkakaroon ng karamay ang tawag doon. Ang tawag po doon ay pagtataksil sa tiwala, sa pangarap, at sa isang sagradong pangako. Tumingin siya ng diretso kay Halina. At hindi po selos ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Ang dahilan po ay kasakiman, inggit at kasamaan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dalisay. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Sinag ang pagsisisi, ang sakit, ang pagmamakaawa sa mga mata nito. At hindi po kalungkutan ang dahilan kung bakit niya ako ipinahamak. Sabi ni Sinag, ang boses ay bahagyang nanginig, ngunit puno ng katotohanan. Ang dahilan po ay kaduwagan. Pagkatapos ng mga salitang yon, binitiwan niya ang tingin niya sa kanila. Ibinuhos na niya ang lahat. Wala nang natira. Walang nagawa ang abogado. Umupo ito, talunan. Matapos ang ilan pang testimonya, dumating ang oras ng hatol. Ang lahat ay tumayo. Ang katahimikan sa courtroom ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. In the case of the people of the Philippines versus Halina Vargas and Dalisay Reyes, simula ng hukom habang binabasa ang desisyon. For the crime of robbery with homicide, the court finds you guilty. Guilty, isang salita. Ngunit para kay Sinag, ito ang tunog ng paglaya. Ang tunog ng mga kadenang matagal nang gumagapos sa kanya ay biglang nalagot. Habang inilalabas ng mga gwardya sina Dalisay at Halina, nagtama ulit ang kanilang mga mata. Si Halina ay puno ng pagmumura at pagbabanta. Ngunit si Dalisay ay huminto sandali, tumingin sa kanya, at sa isang kilos na walang tunog, ibinuka nito ang kanyang bibig. Patawad. Hindi tumango si Sinag. Hindi rin siya umiling. Tumingin lang siya, at pagkatapos ay tumalikod. Tapos na. Paglabas niya ng courtroom, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Nakita niya si Amihan na naghihintay sa kanya sa paanan ng hagdan. Walang nagsalita. Ngumiti lang si Amihan, isang ngiting puno ng paghanga. Dahan-dahan, inabot nito ang kanyang kamay, hindi para hawakan, kundi para mag-alok. Isang alok ng suporta, ng panibagong simula. Tinitigan ni Sinag ang nakalahad na palad. Tiningnan niya ang mukha ni Amihan at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang tunay at payapang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumipas ang isang taon. Ang mabigat at madilim na ulap na matagal na bumalot sa buhay ni Sinag ay unti-unti nang humawi, nagbibigay daan sa isang mahinahon at mainit na liwayway. Ang tunog ng makina ng pananahi ang naging bagong musika sa kanyang buhay. Sa harap ng dati nilang bahay, sa lugar kung saan dati ay may mga tuyong halaman lang, nakatayo ngayon ang isang maliit na patahian. Gawa ito sa pinagsamang kawayan at kahoy, at sa itaas ng pinto nito ay may nakasabit na isang karatulang gawa sa kamay, inukit ng may pag-iingat. Sinagtala. Hindi na niya ginagamit ang apelyido ni Dalisay. Hindi na rin niya ginagamit ang kanyang pangalan sa pagkadalaga. Pinili niya ang isang pangalan na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang, ang sinag at ang tala, ang liwanag at ang bituin. Sa loob ng munting patahian, abala si Sinag sa pagtuturo sa dalawang kabataang babae mula sa kanilang baryo. Ang kanyang mga kamay, na dati nanginginig sa sakit at takot, ay mahusay at matatag na gumagabay ngayon sa tela. "Ganyan, Elena," sabi niya sa isang babae. Ang boses ay kalmado at puno ng pasensya. Dahan-dahan lang sa pedal para diretso ang tahi mo. "Salamat po, Ate Sinag," sagot ng dalaga. Ang muka ay puno ng paghanga. "Sana balang araw, maging kasing galing ko po kayo." Ngumiti si Sinag, isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. "Mas magiging magaling ka pa sa akin. Sipag at tiyaga lang ang kailangan." Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, isang pamilyar na anino ang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Kasabay nito ay ang mabangong amoy ng bagong timplang kape.
Mukhang abala ang mga pinakamagagaling na mananahi ng baryo mahinahon. Bati ni Amihan. Dala-dala ang isang tray na may 3 tasa ng kape mula sa kapihan sa kanto. Naging parte na ito ng kanilang pang-araw-araw na ritual. Tuwing hapon, magdadala si Amihan ng kape. Uupo ito sa isang sulok, manunood. At kung minsan ay magkukwento tungkol sa mga nangyari sa kapihan. Ang kanilang relasyon ay umusbong sa isang paraan na natural at hindi minadali. Walang pilitan. Walang mga pangakong hindi kayang panindigan. Ang pundasyon nito ay ang pagkakaibigang sinubok ng panahon at ang respeto na nabuo mula sa mga pinagsamahan nilang sakit at pagbangon. Sakto ang dating mohan. Sakit na ng likod namin, pabirong sabi ni Sinag habang tinatanggap ang tasa ng kape. Salamat dito. Walang anuman, sagot ni Amihan. Ang mga mata ay nakangiti. Basta para sa'yo. Pagkatapos ng trabaho, habang papalubog na ang araw, nagpaalam si Sinag sa kanyang mga tinuturuan. Inayos niya ang kanyang patahian habang si Amihan ay tahimik na naghihintay, nakasandal sa kanyang tricycle. Gusto mo bang bisitahin natin siya? Tanong ni Amihan, ang boses ay mahina at puno ng pag-unawa. Alam ni Sinag kung sino ang tinutukoy nito. Tumango siya. Sumakay sila sa tricycle at sa halip na umuwi, tinahak nila ang daan papunta sa sementeryo. Ang lugar na yon, na dati ay simbolo ng pinakamalalim niyang sakit, ay isa na ngayong lugar ng kapayapaan. Huminto sila sa harap ng isang maliit at puting lapida. Walang pangalan. Tanging isang petsa at isang munting anghel na inukit sa bato. Inilapag ni Sinag ang isang bungkos ng puting bulaklak na pinitas niya mula sa kanyang hardin. Umupo siya sa damuhan. Hindi na siya umiiyak. Matagal nang naubos ang kanyang mga luha para sa sakit na yon ngayon. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pangungulila. Ngunit may kasama na itong pagtanggap. Hinaplos niya ang malamig na bato. Hello, anak. Bulong niya sa hangin. Pasensya na kung ngayon lang ulit nakadalaw si Mama. Naging abala kasi ako sa pagbubuo ulit ng buhay ko, ng buhay natin. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Alam mo anak, marami akong natutunan. Natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan ko. At natutunan kong ang tunay na liwanag hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi sa loob mismo natin. Tumingala siya sa langit na nagsisimula ng magkulay kahel. Kaya huwag kang mag-alala dyan ha. Mapayapa na ako anak. Mapayapa na si Mama. Si Amihan ay nakatayo lang sa kanyang likuran, ilang hakbang ang layo. Narinig niya ang lahat. Naramdaman niya ang bigat at ang gaan sa bawat salita ni Sinag. At sa sandaling iyon, nakita niya hindi ang babaeng kanyang iniligtas, kundi isang babaeng buo na, matatag, at handa ng magmahal muli. Nang tumayo si Sinag at humarap sa kanya, may isang bagong kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng kapayapaan. Naglakad sila palabas ng sementeryo sa ilalim ng papalubog na araw. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Nang malapit na sila sa tricycle, huminto si Amihan. Huminto rin si Sinag at humarap sa kanya. Sinag, panimula ni Amihan. Ang boses ay seryoso at may halong kaba. 1 taon na ang lumipas. Sa loob ng 1 taon na yon, nasaksihan ko kung paano mo binuo ulit ang sarili mo. Mula sa abo, naging isa kang apoy na nagbibigay liwanag sa iba. At sa bawat araw na nakikita kita, mas lalo lang kitang hinahangaan. At minamahal, napatitig si Sinag sa kanya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Alam kong malalim ang mga sugat mo, pagpapatuloy ni Amihan. At hindi ko layunin na pilitin kang kalimutan ng lahat. Pero gusto ko lang malaman mo na kung papayagan mo ako, gusto kong maging parte ng bagong simula mo. Hindi bilang anino mo,
kundi bilang kasama mo. At kung hindi ka pa handa, di huminga siya ng malalim. Tinitigan si Sinag ng diretso sa mga mata. Ang kanyang pagtingin ay puno ng katapatan. Handa akong maghintay, Sinag, kahit gaano katagal, hanggang sa handa ka na ulit. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mundo ay tila tumahimik para pakinggan ang kanyang sagot. Nakita ni Sinag sa mga mata ni Amihan ang isang pag-ibig na iba sa lahat. Isang pag-ibig na mapagbigay, matiyaga, at totoo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang ngiting puno ng pag-asa. Dahan-dahan, umiling siya. Hindi, bulong niya. Nakita niya ang bahagyang paglungkot sa mga mata ni Amihan. Ngunit bago pa ito makapagsalita, idinugtong niya ang kanyang mga salita. Malinaw at puno ang isang bagong tuklas na kaligayahan. Hindi mo na kailangang maghintay. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang patahian ni Sinag, ang Sinagtala, ay naging isang maliit na institusyon sa baryo Mahinahon. Ang mga damit na gawa sa kanyang munting tindahan ay nakarating na hanggang sa bayan. Ngunit higit pa sa negosyo, ang Sinagtala ay naging isang simbolo ng pag-asa, isang patunay na kahit ang pinakawasak na pangarap ay maaaring buuin muli sa pamamagitan ng sipag at katatagan. Ang pagmamahalan ni Sinag at Amihan ay namukadkad sa isang paraan na kalmado at matatag. Ito'y isang pag-ibig na hindi isinisigaw sa mundo, kundi ipinapadama sa mga simpleng bagay. Sa pagdadala ni Amihan ng kape tuwing hapon, sa paghihintay ni Sinag sa kanya bago isara ang tindahan, sa mga kamay nilang nagtatagpo habang sila'y namamasyal. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang linggo ng trabaho, dinala siya ni Amihan sa paborito nilang lugar, ang tabing dagat, kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan matapos ang lahat. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng mga kulay ginto, kahel at lila sa kalangitan. Naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng papalapit at papalayong mga alon. Naalala ko noong una kitang dinala dito, sabi ni Amihan. Ang tingin ay nasa malayong abot-tanaw. Ang bigat-bigat ng mga balikat mo noon, ang lungkot ng mga mata mo. Tumingin si Sinag sa kanya. Dahil nandyan ka, gumaan ang lahat. Ngumiti si Amihan. Hindi ako ang gumawa nun, Sinag. Ikaw. Ikaw mismo ang nagbuhat sa sarili mo. Taga-suporta mo lang ako. Ang katapatan sa boses ni Amihan ang pinakagusto ni Sinag. Walang pagyayabang, walang panunumbat, tanging purong pag-unawa. Ano na ang mga plano mo para sa Sinagtala? Tanong ni Amihan. Balita ko, kailangan mo na raw ng mas malaking pwesto. Tumawa si Sinag. Unti-unti lang. Siguro, mag-iipon muna para makabili ng isa pang makina. Tapos, siguro, pwede na tayong mag-deliver hanggang sa kabilang baryo. Ikaw ang magde-deliver, ha? Biro niya. Oo naman. Kahit saan pa yan. Sagot ni Amihan. Pinisil ang kanyang kamay. Basta kasama ka. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Amihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa nagbabagong kulay ng kalangitan. Hindi ko pinapangarap ang isang malaking bahay o isang magarang sasakyan. Sinag, sabi niya. Ang boses ay seryoso at puno ng damdamin. Ang pangarap ko, simple lang. Umuwi araw-araw sa isang tahanan kung saan naghihintay ka. Makasama kang magkape sa umaga, panoorin kang manahi sa hapon, at makatulog sa gabi na alam kong sa paggising ko, ikaw pa rin ang makikita ko. Ang simpleng pangarap na yon, iyon ang lahat ng gusto ni Sinag, iyon ang lahat ng nawala sa kanya noon. At ngayon, iniaalay itong muli sa kanya, hindi bilang isang ilusyon, kundi bilang isang matatag na pangako. Dahan-dahan, inilapit ni Amihan ang kanyang mukha. Walang pagmamadali. Puno ng respeto, ipinikit ni Sinag ang kanyang mga mata. Tinatanggap ang sandaling iyon, at sa ilalim ng papalubog na araw,
Sa saliw ng mga alon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng matinding pagnanasa. Hindi ito isang halik na nagmamadali. Ito'y isang halik na marahan at puno ng kahulugan. Isang halik ng pasasalamat. Isang halik ng pagtanggap. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako, nakauwi na ako. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit ni Amihan ang kanyang noo sa noo ni Sinag. Mahal na mahal kita, sinagtala ko, bulong niya. Sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay hindi na nagdulot ng sakit. Sa halip, nagdulot ito ng isang mainit na kagalakan na dumaloy mula sa kanyang puso, palabas sa buo niyang katauhan. Tumingin siya sa mga mata ni Amihan, pagkatapos ay sa kalangitan kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng sumilip. Ang nakaraan ay hindi na kailanman mabubura. Ang mga peklat ay mananatili roon magpakailanman. Ngunit ang mga peklat na yon ay hindi na simbolo ng sakit. Sila na ngayon ay simbolo ng kanyang katatagan. Tumingin siyang muli kay Amihan, sa lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal muli. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi isang pilit na ngiti, hindi isang malungkot na ngiti, kundi isang ngangiting totoo, payapa at maningning. Sa wakas, ang sinagtala ay muling natutong magbigay ng sarili niyang liwanag. At dito nagtatapos ang kwento nina Sinagtala at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa bawat pagtawa, pag-iyak at pagbangon sa loob ng ating kwento. Ang pagsulat sa paglalakbay ni Sinag ay isang karanasang puno rin ng iba't ibang emosyon, isang paalala na ang buhay ay sadyang masalimuot at hindi perpekto. Layunin naming hindi lang maghatid ng isang kwentong may drama, kundi mag-iwan ng isang mahalagang mensahe na ang bawat isa sa atin, gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan, ay may kakayahang bumangon at muling mahanap ang sariling liwanag. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagkukulong. Ito ay nagpapalaya. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pambihirang katatagan. At ang pag-asang laging naririyan, tulad ng mga bituin na lumalabas pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng paglalakbay ni Sinag ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kwentong ito? Ang inyong mga komento ay nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aming patuloy na pagkukwento. Hanggang sa susunod nating paglalakbay ng puso, maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Nagmamahal at gumagalang, Pusong Pinoy Tales.